Ngayong araw nga pala ay babiyahe kami ng aking buong pamilya papunta dito sa lugar ng Greenland kung saan ang lugar ay binubuo ng 80% na yelo at malamig ito sa buong taon. Kahit summer dito ay kinakailangan mong magkaroon ng makakapal na jacket. 2 araw lang naman ang biyahe at 4 na eroplano ang kailangan naming sakyan bago makarating sa lugar ng Greenland. Tara, samahan nyo kami at uumpisahan na namin ang aming biyahe papunta ng Greenland. Maaga pala kaming gumising dito sa aming probinsya kung saan dito ako nakatira sa Barangay Dado, Alamada, North Cotabato sa Mindanao. Kinakailangan namin gumising ng umaga dahil nga ang sasakyan namin ay multicab lang at open sa likod. Pag araw na kasi kami aalis, medyo mainit na at masakit sa likod yung init. Kailangan namin gumising dito ng alas 2 ng umaga para makarating kami ng alas 8 ng umaga sa Davao. Aabutin kasi ng 6 na oras yung biyahe namin bago kami makarating ng Davao International Airport. Sumama din pala yung aking mga pamangkin, kapatid at aking mama. Dito muna kami lahat sumakay sa multicab. Pero pagkadating ng city ay sumakay na sila ng bus papunta ng Davao City. Bawal kasi dito sa Davao City ang overload kaya delikado at mahuli kami. At sa 6 na oras na biyahe namin mula sa probinsya ay narating na namin ang Davao International Airport kung saan dito kami sasakay papunta ng Maynila. Bago yan ay nagpaalam muna kami dito sa aming kapatid at dito sa aking mama. Hindi na pala sumama yung aking pamangkin papunta dito sa airport dahil nga overload na kami sa likod kaya bawal na. Masarap nga sana dito mga kabayan, hindi na babalik ng Greenland dahil nga gusto ko na sa Pilipinas. Ang kaso nga lang ay wala pa tayong ipon na malaki para matustusan yung pang-araw-araw. Pagdating nga namin dito ay nag-check-in na ako ng aming ticket. Medyo mahirap pala mga kabayan kapag may kasamang mga bata, lalo na may mga bagahe kami na mabigat. So hindi namin alam kung kakayanin namin ito papunta ng Greenland. Isipin mo mula dito sa aming probinsya papunta ng Greenland ay 4 na eroplano yung sasakyan namin at 2 araw bago namin marating yung aming final destination. At matapos ang 2 oras na biyahe mula sa Davao City papunta dito sa Maynila ay nakarating na nga kami dito at kinuha ko na din yung aming bagahe. Medyo nahirapan nga ako dito dahil 4 yung bagahe namin at mayroon kaming isang hand carry kasama pa itong 2 bata. Gabi na pala kami dumating dito sa Maynila at kinabukasan ay kinakailangan naming pumunta ng BFS kasi nga kukunin namin yung passport ng aking asawa at 2 kong anak. Bali iniwan na lang namin sa hotel yung mga bagahe. Pagkarating nga namin dito sa BFS ay nagulat kami na pinadala ng BFS yung passport ng asawa ko sa Mindanao kung saan flight na namin kinabukasan at yung sa 2 anak ko nandito naman sa BFS. Through LBC kasi yung una naming inaplaya na ipapadala yung passport ng aking asawa at mga anak papunta sa probinsya dahil mahaba pa naman yung oras. Ang problema, ang tagal nga ng process sa Pilipinas. Kaya ang sabi ko, wag na lang ipadala yung passport doon sa aming probinsya dahil hindi na namin maaabutan. Nag-confirm naman ang BFS na i-hold na nila. 4 na beses nga akong tumawag dahil na-i-stress na ako dito sa process nila. Nasa 300,000 yung pamasahe namin papunta sa Greenland at kapag maribok ito ay maaari magbayad na naman kami at wala na din akong pera para pang ribok kung saan maghahanap ako ng mahiraman. Inamin nga ng BFS na nagkamali sila na miscommunication daw at sabi nila ay gagawan daw nila ng paraan pero nasa isip ko na talaga ay himala na lang na makukuha ng misis ko yung kanyang passport dahil nga ilang oras na lang ay mag-check-in na kami. Pero pumunta pa rin kami sa airport dahil nga ang sabi ng LBC, tatawag daw sila kapag dadating na daw yung passport ng aking asawa. At himala nga mga kabayan, may milagro talaga kapag magtitiwala ka talaga sa Panginoon. Hindi ko inaasahan na matatanggap pa rin ng aking misis yung kanyang passport. Pinadala pala sa Philippine Airlines nung gabi na yon at nakuha namin dito alas 2 na ng madaling araw kung saan alas 3 yung aming check-in kung saan flight namin alas 6 ng umaga papunta ng China na yung aming connecting flight. At sa wakas nga mga kabayan, nakalagpas na din kami sa immigration at sobrang tuwa ko dahil smooth lang naman mga kabayan yung tanong sa amin. Pinakita lang namin yung aming passport na mayroong visa at yung aking work permit at saka diretso na kami agad. Wala namang masyadong tanong kapag kompleto ka. Mas na-stress lang talaga ako doon sa BFS at sa passport ng aking asawa kaysa dito sa pag-check-in namin.
Pero malaki pa rin yung aking pasasalamat sa BFS at LBC dahil nga nagkipag-cooperate sila sa amin dahil kinakailangan naming makaalis at malaki yung masasayang na pera sa amin. At dito na nga mga kabayan, habang nag-aantay kami, itong anak ko naman ay sobrang kulit at napaka-hyper talaga, lalo na kapag hindi ito naaantok. Nahihirapan nga ako dito kapag nagbabiyahe kami dahil gusto niya talagang maglakad at hindi siya magpakarga. At nakarating na nga kami dito sa loob kung saan yung boarding gate namin at ilang sandali na lang ay babiyahe na kami papunta ng China. Doon kasi kami mag-connecting flight, bababa kami doon at sa China naman papunta na ng Copenhagen. Pag ganitong may mga connecting flight ay medyo nakakakaba din dahil kapag pumalya ang isang flight mo dito sa Pilipinas ay siguradong yung flight mo next mga kabayan ay susunod-sunod na yan na makakancel. Naranasan ko na din yan dati na pumalya yung flight dito sa Pilipinas. Yung next flight ko ay talagang hindi ko na naabutan at papunta ng Greenland kung saan nirebook ng company ko yung ticket. Dito naman sa akin ay ako ang magbabayad dito dahil sa asawa ko at sa anak ko ay hindi naman sila libre ng company kung saan ako lang yung libre. Ito yung kagandahan kapag sumakay ka sa mga Asian Airlines ay talagang mayroon kang kanin na makakain. Tayong mga Asian kasi ay mahilig talaga tayo sa rice lalo na tayong mga Pilipino. Mula sa Maynila papunta dito sa China ay aabutin lang naman na 4 na oras at 50 minutes bago makarating dito sa kanilang international airport. At ilang sandali nga lang ay narating na natin dito ang lugar ng China. Curious din ako sa lugar nila kung ano yung itsura pero nakita ko sa itaas ay halos mga farm yung nadaanan namin at kulay berde. Sobrang tuwa nga dito yung panganay ko dahil nasa gilid siya ng bintana at tinitingnan niya yung lugar. Lumapit na din itong bunso ko. Kapag nakagising ito sila mga kabayan ay talagang napaka-hyper at tumatakbo-takbo sila. Kaya hindi maiwasan mag-alala ako lalo na kapag hindi ko sila matingnan ng isang segundo lang ay medyo nawawala na sila kaya kailangan ko silang tutukan. Nung dumaan na nga kami dito sa security checkpoint ng China ay medyo kinabahan ako dahil grabe sila dito mga kabayan mag-check ng yung katawan ay talagang wala talagang makakaligtas. Alam naman natin yung China ay isa sa mga striktong lugar kung saan pag nakagawa ka dito ng kasalanan ay talagang matindi talaga yung parusa. Dumaan nga kami dito sa kanilang area mga kabayan kung saan mayroong pasyala. Dahil nga curious nga tayo sa lugar kaya sinamantala na namin dito. 2 oras pa naman yung aming pag-aantay bago kami makasakay ulit ng next flight dito sa China papunta na ng Copenhagen kung saan 10 oras lang naman yung aming babiyahin para marating namin ang Denmark, Copenhagen. Medyo nakakapagod din yung mahabang biyahe lalo na kapag may kasama kang mga bata at may mga bagahe pa. Pero dito naman sa China hindi na namin titransfer yung aming bagahe at ilang sandali nga mga kabayan ay dito papasok na kami sa airline kung saan babiyahe kami papunta ng Copenhagen International Airport sa Denmark at doon kami matutulog ng isang gabi bago palipad na naman sa lugar ng Greenland at nakapasok na kami dito sa loob. Habang kami dito sa loob mga kabayan ay nakatulog na itong 2 anak ko dahil nga napagod sila sa kakalaro. Isipin mo mga kabayan, 10 oras ang aantayin mo bago mo pa marating ang International Airport sa Denmark. Pagkatapos nga mga kabayan ng ilang minuto ay umpisa na ng kainan dito. Ito yung gusto ko talaga mga kabayan sa mga Asian na mga flight dahil nga kadalasan dito ay rice talaga yung siniserve. Kadalasan kasama ko na dito mga kabayan ay mga taga Denmark na at mga Chinese na nagbibisita papunta ng Denmark. At sarap nga yung kain ko dito dahil nagutom ako sa kababantay dito sa anak ko at sa pagbubuhat ng aming bagahe. Medyo mabigat na din kasi yung bagahe namin mga kabayan lalo na 5 bagahe namin. Yung ako nga dati mag-isa lang ako magbiyahe mga kabayan ay sobrang kapagod nga ng katawan ko. At ito naman yung pangalawang kain namin bago kami lalapag sa Denmark Copenhagen International Airport. At dito na nga ay nakagising na yung aming bunso at kumain na din siya. At masarap na din yung pagkain namin dahil mayroon namang rice at chicken at beef depende sa iyo. Ng ilang sandali mga kabayan ay nakalapag na kami dito sa Copenhagen International Airport sa Denmark. Sobrang saya ko na nga mga kabayan dahil bukas ay lilipad na kami papunta ng Greenland kung saan isang eroplano lang yung aming sasakyan. Bali dadaan pala kami dito ng immigration at
security officer at i-check yung mga papel namin. Sobrang saya ko nga nung nakalabas na kami dito at walang naging aberya sa aming papilis dahil kompleto naman kami. Bali, didiretso na pala kami sa hotel na aming tutuluyan at doon namin ilalagay yung aming gamit dahil nga bukas pa yung flight namin. Ito naman yung panganay ko, ang sabi niya hindi daw malamig at tinanggal niya nga yung jacket at dumiretso-ditso sa dito sa pedestrian lane. Mabuti nga lang ay green na itong nakasulat at sinabihan ko sa kanya na kapag pula ay huwag ka munang dumiretso. Sobrang nakakapagod na nga yung buong katawan ko dahil hindi ako nakatulog sa loob ng eroplano dahil sa kababantay ko dito sa anak ko. Kapag natutulog din siya mga kabayan ay medyo gumugulong siya at baka mahulog kaya binabantayan ko talaga siya. Kaya pagkadatingan namin dito sa hotel ay natulog agad ako diretso dahil nga sobrang nakakapagod yung buong katawan ko at parang malalaglag na yung aking mata. Pero nilinis ko muna itong bibiro ng aking anak para hindi mapanis yung gatas sa loob. At dito na nga mga kabayan, pagka kinabukasan ay nakahanda na kami sa aming flight papunta na naman sa Nuuk, Greenland kung saan yung aming final destination at iiwan na muna namin itong Denmark Hotel. Hindi na kami makagala mga kabayan dahil nga kulang kami sa oras. Pwede naman kaming gumala dito sa Denmark dahil mayroon naman kaming Schengen visa. At nakarating na kami dito sa airport ng Copenhagen kung saan dito kami mag-check-in papunta ng Greenland. Mula dito sa Copenhagen, Denmark International Airport ay babiyahe kami papunta ng Greenland ng 4 na oras at 50 minutes bago namin marating ang Nuuk, Greenland kung saan doon ako nakabase at nagtatrabaho. Ito na pala yung huling eroplano na sasakyan ko kung saan pang-4 na eroplano mula sa probinsya namin sa Mindanao. Sobrang napakahaba nga ng biyahe at napakasulit naman mga kabayan dahil kasama ko yung aking pamilya. Parang hindi nga ako makapaniwala na makakabiyahe pa kami papunta dito sa Greenland dahil nga akala ko ay hindi na namin makukuha yung passport ng aking asawa at makapag-revoke kami ng ticket. At sobrang saya ko nga mga kabayan dahil dininig ng Panginoon yung aking hiling na sana makuha ang passport ng aking asawa bago ang biyahe niya papunta dito sa aming destination. At papasok na nga kami dito sa eroplano ng Air Greenland kung saan sobrang saya nga ng anak ko dito at tinitingnan niya yung buong paligid. Nai-excite nga ako mga kabayan at kinakabahan din syempre dahil nga iba na yung lugar na Greenland at malamig talaga ito sa buong taon. Iniisip ko nga kung paano makapag-adjust yung mga anak ko. Pero ang sabi nga nila kapag ang bata daw ay mas mabilis daw sila makapag-adjust kaysa sa matanda. At sobrang excited na din ng aking panganay na makarating sa Greenland dahil gusto niya daw makapaglaro sa snow. At dito naman ay nakatulog yung aming bunso dahil nga madalas mga kabayan kapag nahinto kami sa mga airport ay madalas siya naglalaro at itong panganay ko ayaw siyang matulog dahil nga gusto niya daw tingnan kung paano daw babiyahe itong Greenland at gusto niya na makakita ng eroplano na lalapag daw sa may snow. At ito mga kabayan, habang nagbabiyahe kami, nakaalis na kami ng Denmark, ay ito yung makikita ko na parang may mga farm siya at color green ang sa ibaba. Hindi ko alam mga kabayan kung ano ba yung mga tanim dito sa Europe. At ito nga mga kabayan, ipapakita ko sa inyo yung aming biyahe mula dito sa CPH o Copenhagen, Denmark ay babiyahe tayo dito papunta ng Greenland. Kung makikita nyo, ang mapa ng Greenland ay nababalutan ng puro yelo. Kaya ang lugar nila ay malamig sa buong panahon. At dito na nga mga kabayan ay pinakita ko dito yung live cam kung saan makikita natin yung paglapag ng eroplano ng Air Greenland. Sobrang saya nga dito ng aking panganay dahil nakita niya na sa video kung gaano kaputi at napakaraming snow. Timing nga ito mga kabayan, ang paglapag namin dito ay umuulan siya ng snow na pakunti-kunti. Hindi ko nga alam bakit nag-snow na dito dahil nga May pa mga kabayan ay dapat wala na siyang snow dahil palapit na yung summer. Kadalasan kasi dito yung huling snow ay April talaga. Pero timing yung pagbaba namin dito at paglapag ay umuulan siya ng snow. Kung napapansin nyo, yung buong paligid ay nababalutan ng mga snow. Medyo nakakaba din dito mga kabayan kapag lalapag na yung eroplano dahil nga medyo madulas yung kalsada dito kapag hindi nila nalinis. Pero kahit paano mga kabayan ay mga professional at sanay na naman dito yung piloto.
At sa wakas mga kabayan, nakahinto na yung eroplanin na sinasakyan namin at makikita mo dito sa video ay nababalutan yung buong paligid ng snow at ilang sandali na lang ay bababa na kami at ito na yung pinakaantay ko mga kabayan na makalapag na kami dito at makababa na kami dito sa Nok International Airport at masaksihan ng dalawa kong anak kung ano yung itsura ng snow sa malapitan. Kahit ako mga kabayan, na-excite ako sa magiging reaksyon ng aking mga anak kapag nakita na nila yung snow sa malapitan. Yung bunso ko mga kabayan, gusto niya daw bumaba at titingnan niya daw yung snow kung ano daw itong color puti. Kasi bata pa siya mga kabayan at naku-curious siya. Sobrang saya nga niya dyan. Yung nakababa siya, lalo na yung panganay namin. At naglakad-lakad na nga siya dito at parang ayaw niyang magpakarga sa akin. Pagkarating nga namin dito sa International Airport sa Nok, nandito yung kaibigan ko na si Benny. Binigyan niya yung mga anak ko ng sunglass daw. Ito daw yung magagamit mga kabayan kapag malakas yung init dito. Dito kasi pag summer mga kabayan ay wala na talagang gabi kaya malakas yung araw sa buong panahon. Ito naman yung anak ko ay lumabas dito dahil nga gusto niya maglaro sa snow. Hindi pa nga kami nakauwi ng bahay pero dito na siya pumunta sa likod at hindi ko nakita mga kabayan na tumakbo pala siya dito at natakot ako. Ang sabi ko, huwag kang tumakbo dahil madulas yan. Ngayon mga kabayan, ako ay ihahatid ni Bini kasama ko itong isa kong anak papunta doon sa bahay na tinitiran ko dahil nga kukunin ko yung sasakyan at ikakarga ko yung mga gamit doon. Hindi kasi kasya dito sa kanyang sasakyan yung bagahe namin at 5 bagahe kaya ang naging idea ko mga kabayan ay kukunin na lang yung sasakyan ko dito na ginagamit ko sa company at dito ko ilalagay yung mga gamit namin. Pero bumalik din dito si Bini dahil nga ikakarga namin yung aming panganay at aking bunso dito sa kanyang sasakyan dahil nga mayroon siya ditong seatbelt para sa bata. Ito naman kasi sa akin mga kabayan, wala itong seatbelt para sa bata. Ginagamit lang ito para sa company at pwede naman itong gamitin ng personal kapag mayroong paalam ka dito sa aming boss. At ito na yung itsura ng Nok Greenland ngayon mga kabayan. Ina-expect ko talaga na wala na siyang snow dahil nga May na ngayon at summer na, dapat clear na yung mga snow dito. Mayroon namang mga iceberg dito pero sa gitnang bahagi. At sa wakas nakarating na din kami dito sa bahay. Sobrang nakakapagod nga dahil binuhat ko itong maraming bagay. Yung anak ko naman sa labas, sabi ko pasok ka na dito. Ang sabi niya hindi pa daw siya papasok, maglalaro pa daw siya snow. Ang sabi ko bukas ka na maglaro, samahan kita dahil nakakapagod yung biyahe at magpahinga muna tayo. Mabuti at naniwala siya sa akin. At dito na nga mga kabayan ay talagang bagsak kami dito ng aking asawa at nagpahinga na kami. Hindi pa nga kami dito nakaayos ng gamit ay kinakailangan namin magpahinga pero yung mga anak namin ay naglalaro pa rin. Okay mga kabayan, hanggang dito na lang yung aking video. Maraming salamat po sa laging panonood. Huwag nyo naman po kalimutan na i-subscribe yung aking YouTube channel. Pindutin na din yung bell notification para updated kayo kung may bago tayong mga video. Maraming salamat at hanggang dito na lang. God bless you all po.